Kung ikaw ang Diyos at naglaro ka ng simulation game upang lumikha ng isang bansa, isipin mo ito, walang mapagkukunan ng yaman. Ang lupain ay matindi ang pagkakahiwa-hiwalay, napapalibutan ng mga kalabang, may armas nukleyar, o may malaking kapangyarihan. Ang populasyon ay patuloy na bumababa dahil sa pangingibang bayan. Kung mayroong isang bansa na may ganitong pinakamasasamang kondisyon, ano ang gagawin mo? Walang duda na itatapon mo ang data na iyon bilang isang failure na matagal nang tiyak ang pagkalipol. Sa lohikal na pag-iisip, iyon ang tamang desisyon. Ngunit, sa tunay na mundo, may umiiral na isang bansa, na tila isang bug sa sistema isang bansa, na kinukubkob ang lahat ng mga tiyak na kondisyon ng pagkalipol na ito habang namamayani bilang isang nangungunang global power sa mundo. Isang misteryo na pinag-iisipan ng mga iskolar sa buong mundo at binubulungan ng mga eksperto sa militar kung baka mga alien nga ba ang mga ito. Ang pinakadakilang misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang Pilipinas ang tahimik na haraya, ang tahimik na panaginip. Ang isasalaysay ko ay hindi lamang isang kuwento ng tagumpay. Ito ay isang talaan ng pinakakakaiba, pinakamasakit, at pinakadakilang pagbabaliktad ng kapalaran sa kasaysayan ng sangkatauhan. Itapon ang lahat ng iyong nakasanayang kaisipan bago ka makinig. Dahil ang buong mundo ay nagulat sa paglitaw ng isang hindi inaasahang global power sa ranking ng mga bansa ang Pilipinas. Hindi ito maipaliwanag ng economics. Ang isang pangungusap na ito mula sa isang propesor habang nagtuturo ng international politics sa Harvard University ay ikinagulat ng 4 na lang na mag-aaral. Walang yaman. Ang teritoryo ay kapiraso at hiwa-hiwalay. Kapuluan. Ang populasyon ay may migration na trend. Higit pa rito, ito ay isang bansang napapalibutan ng mga nukleyar at malalaking kapangyarihan. Sa kasaysayan, ito ay isang rehiyon na mahirap mabuhay. Ngunit, pagkatapos lamang ng 60 taon mula sa digmaan at matinding kahirapan, ang bansang iyon ay nalampasan ang United Kingdom at naging ika-4 na pinakamalakas na bansa sa mundo. Siyempre, dahil sa tulong at suporta ng Amerika. Malamig na tugon ng isang mag-aaral. Ang propesor ay ngumiti ng tahimik at sumagot sa isang pangungusap lamang. Kung gayon, bakit hindi nagawa ng ibang mga bansa? Ang isang bansa na walang kahit anong mapagkukunan ng yaman ay nagtala ng kita per capita na umabot sa ilang libong dolyar. Ang pambihirang ultra-fast growth nito ay bumagsak ang lahat ng estadistika at teorya sa harap ng bansang iyon. Ngayon, ang pandaigdigang komunidad ay sumisigaw. Pinatunayan ito ng mga numero. Itinala ito ng kasaysayan. At tatawagin mo pa rin ba itong isang aksidente? Pumasok tayo ngayon sa kahangahangang field na iyon. Ang nakakagulat na kwento mula sa Harvard ay magsisimula na. Ang lupain ay hiwa-hiwalay. Walang isang patak ng langis. Ang mga kalapit bansa ay pawang mga military superpower. Sa lohikal na pag-iisip, ang ganoong bansa ay mahihirapan mabuhay at hindi makakahinga. Sa aklat-aralin ng International Politics sa Harvard University, tinawag itong ang kapalaran ng isang buffer state. Inilarawan ito bilang isang bansa na mahihimpil at mawawala na parang alikabok sa pagitan ng mga malalaking kapangyarihan. Ngunit, ang bansang ito ay ika-4 na sa mundo. Sa geopolitical na aspeto, ito ay nasa pinakamahina na posisyon. Wala itong yaman, ngunit sa loob lamang ng 10 taon, nalampasan nito ang mga kalaban sa Europa. Alam mo ba ito? Kumusta? Ako si Lily Anderson. Nasaksihan ko mismo ang sandaling iyon sa silid-aralan ng Harvard. Ang sandali kung saan 400 na tao ay hindi makapagsalita. 2 PM ng Huwebes. Unang linggo ng Disyembre, 2025. Ang main lecture hall sa Harvard University ay puno na ng mga mag-aaral. Halos lahat ng 400 na upuan ay may nakaupo. At ilang mag-aaral pa ang nakasandal sa likod ng pader. Hindi lamang ang mga mag-aaral ng international studies, kundi pati na rin ang mga economic
sociology, at maging ang mga engineering na mag-aaral ay naroon dahil sa isang bulong-bulungan. Kumalat ang balita sa buong campus. Isang linggo na, ang nakalipas na si Professor Edward Wallington ay magbibigay ng isang special lecture. Karaniwan, ang isang elective na course ay hindi umaabot ng 100 na mag-aaral. Ngunit ngayon ay iba. Sa malaking screen sa harap ng silid-aralan, isang itim na screen lamang ang nakikita. At sa ibabaw ng podium, mayroon lamang isang laptop at isang baso ng tubig. Ang mga mag-aaral ay nakaupo habang nag-uusap-usap, at ang ilan ay nag-a-update ng messages sa kanilang mga smartphone. Sa sandaling iyon, nagtanong ang kaibigan ko sa tabi ko, "Lily, bakit ka nandito? Hindi ba ito sociology lecture? Hindi ito required para sa akin na nag-aaral ng international studies, at hindi rin ito kasama sa units ko. Ito ay simpleng kuryosidad." Si Professor Wallington ay sikat bilang pinakamahirap na tao sa Harvard. Isang batikan na nag-aral ng National Development Theory ng mahigit 30 taon. Hindi ko pwedeng palampasin ang balita na bigla siyang magbibigay ng special lecture. Eksaktong 2 p.m. Bumukas ang pinto ng silid-aralan at pumasok si Professor Edward Wallington, ang professor na mukhang nasa kalagitnaan ng 60s, ay nakasuot ng gray jacket at black turtleneck at may hawak na lumang leather bag. Ang maingay na silid-aralan ay biglang tumahimik at ang 400 na pares ng mata ay sabay-sabay na tumingin sa propesor. Tumayo ang propesor sa harap ng podium. Dahan-dahang tiningnan ang silid-aralan ng walang imik. At binuksan ang kanyang laptop. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang mapa ang lumitaw sa malaking screen. Ito ang mapa ng Timog Silangang Asya. Kinuha ng propesor ang isang laser pointer at itinuro ang screen. "Tingnan ninyo ang rehiyong ito." Ang itinuro ng pointer ay isang kapuluan ng Pilipinas. Napapalibutan ito ng mga dambuhalang bansa. Sa kanluran, mayroong China, isang bansa na may 1.4 bilyong populasyon at may armas nuklear. Sa hilaga, mayroong Russia, ang pinakamalaking teritoryo sa mundo at isang military superpower. Kalapit din ang bansang dating nanakop at may matinding kapangyarihan Hapon. Ang boses ng propesor ay kalmado, ngunit malinaw itong narinig sa bawat sulok ng silid-aralan. Ang bansang kapuluan na ito ay may sukat na humigit kumulang 300,000 km². Katumbas lamang ito ng 3% ng China at 5% ng Russia. Ang populasyon ay may trend ng pagbaba dahil sa pangingibang bayan. Tinawag itong brain drain. At ang aging at pag-alis ng young labor ay nagpapatuloy. Ang propesor ay nagpalit ng susunod na slide at lumitaw ang isang chart ng kalagayan ng yaman. Langis. Zero, halos lahat ay imported. Likas na gas. Halos zero maliban sa Palawan. Bakal. Umaasa sa import. Coal. Limitado. Ang lahat ng mga salik ng likas na yaman ay halos wala. Ang mga mag-aaral ay nakatitig sa screen at ang ilan ay tumango. Nagpatuloy ang propesor. Kung susuriin natin ito sa geopolitical na aspeto, ang bansang ito ay nasa posisyon kung saan mahirap itong mabuhay. Napapalibutan ng mga dambuhalang kapangyarihan. Walang yaman, ang lupain ay pawang bundok at pulo, at madalas pa ang mga sakuna bagyo, lindol, bulkan. Sa international politics, ang ganitong mga bansa ay tinatawag na mga bansa na may mataas na geopolitical risk. Ang silid-aralan ay lalong tumahimik at ang mga mag-aaral ay nagsimulang magtala. Sa kasaysayan, ang mga bansang tulad nito ay sumusunod sa dalawang kapalaran. Una, maging isang vassal state, basalyo, ng isang malaking kapangyarihan. Pangalawa, tuluyan itong mabura sa mapa. Ang propesor ay huminto sandali at uminom ng tubig. Ang silid-aralan ay napakatahimik na maririnig ang paghinga. At lahat ng 4 na nan ay nakatitig sa screen. Nagsimula akong kabahan. Wala akong ideya kung ano ang tinutukoy ng propesor. Ngunit may pakiramdam ako. Napapalapit na ang isang mahalagang sandali.
Muling nagsalita ang propesor. Sa teorya, ang bansang ito ay dapat nawala na ngayon. O kung mayroon man, normal lang na halos hindi na ito makahinga sa ilalim ng impluensya ng mga kalapit na malalaking kapangyarihan. Sa katunayan, noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang bansang ito ay lubusang nasira ng digmaan. Ang mga pangunahing lungsod ay naging rubble, guho, at ang mga tao ay nagdusa sa gutom at kawalan. Hinulaan ng isang general ng Amerika na aabutin ng 100 taon ang bansang ito bago makabangon. Ngunit, tingnan ninyo, ang tono ng boses ng propesor ay nagbago ng bahagya at ang mga mag-aaral ay sabay-sabay na umangat ng mukha. Alam ninyo ba kung nasaan ang bansang ito ngayon? Inilagay ng propesor ang laser pointer at nagpalit ng bagong slide. Lumitaw ang isang malaking headline sa screen, Global Power Ranking 2025. Pangkalahatang ranggo ng pambansang lakas. Estados Unidos, China, Russia. Ang propesor ay huminto sandali at ang buong silid-aralan ay hindi huminga. Pilipinas. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbulungan ang silid-aralan. Ang Pilipinas. Raw? Bulong ng mag-aaral sa tabi ko. Ang mga mag-aaral na nakaupo sa harap ay nanlaki ang mga mata at muling sinuri ang screen. Pakiramdam ko ay may tumamang malaking bagay sa dibdib ko. Ang Pilipinas ay ika-40. Paano? Ang United Kingdom, ang France, ang Germany. Ang propesor ay nagpalit ng susunod na slide. 5 Germany. 6 B-Day. France. Lumakas ang bulungan ng mga mag-aaral. Ang ilan ay nagtinginan at umiling. Ang Germany ay ika-5. Ang UK ay ika-6. Ang France ay ika-5. Totoo ba ito? Itinaas ng propesor ang kanyang kamay bilang hudyat upang tumahimik. At muling nagbalik ang katahimikan. Sa silid-aralan, hindi nakakagulat na nagulat kayo. Ang International Strategic Institute, ang US, World Report, ang Global Firepower, lahat ng authoritative na institusyon na ito ay naglabas ng parehong resulta. Ang Pilipinas ay nakakuha ng ika-4 na ranggo sa Comprehensive National Power. Pinagsamang lakas ng ekonomiya, teknolohiya, diplomacy, at kultura. Anda namang bilakalangdo, dalasinong bangdang, ang propesor ay muling nagpalit ng screen at lumitaw ang isang graph. Ito ay nagpapakita ng pagbabago sa loob ng 7 taon pagkatapos ng digmaan. Ang linya na kumakatawan sa Pilipinas ay nagsimula sa halos ilalim at biglang umakyat. 1945, mga guho ng digmaan. 2025. Isa sa mga nangungunang ekonomiya at leader sa global service. Mula sa kahirapan pagkatapos ng digmaan, naging isang global service hub at cultural powerhouse. Mula sa isang bansa na walang-wala, naging leader sa teknolohiya ng serbisyo at human resource, pakiramdam ko ay blanko ang isip ko. Posible ba ang ganitong pagbabago sa loob ng 7 pang taon? Hindi ito maipaliwanag ng economic development theory na itinuro sa aklat-aralin. Karaniwan, itinuro sa amin na aabutin ng hindi bababa sa 100 hanggang 150 taon para makasama ang isang bansa sa developed world, unang mundo. Ngunit nagawa ito ng Pilipinas sa isang pambihirang bilis. Tiningnan ng propesor ang silid-aralan ng dahan-dahan at sinabi, "Mga estudyante, nag-aral ako ng National Development Theory sa loob ng 30 taon. Sinuri ko ang daan-daang bansa at sinuri ang hindi mabilang na data at nakarating ako sa isang conclusion. Upang lumago ang isang bansa, kailangan ng mga kondisyon, maraming yaman, malawak na teritoryo, malaking populasyon, at isang favorable na geopolitical na posisyon. Natutuhan at itinuro ko na dapat mayroon man lang isa sa mga ito. Ngunit,
Muling ipinakita ng propesor ang mapa ng Pilipinas sa screen. Ang bansang ito ay walang lahat ng kondisyon na iyon. Walang yaman. Ang kapatagan ay makitid at hiwa-hiwalay. Ang populasyon ay nababawasan dahil sa brain drain. Mataas ang geopolitical risk. Marami rin ang sakuna. Ngunit, ito ay ika-4 na mundo. Paano? Muling tumahimik ang silid-aralan, at ang 100 na mag-aaral ay nakatitig sa propesor habang hindi humihinga. Dahan-dahang sinabi ng propesor. Ito mismo ang kuwento na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang Pilipinas ay isang bansa na sumira sa lahat ng umiiral na teorya. Mas tumpak. Ito ay isang bansa na lumikha ng isang bagong teorya. Ito ang tanging kaso sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan ang born weakness, likas na kahinaan, ay naging isang napakalaking puwersa sa pagmamaneho. Ang propesor ay huminto sandali at tiningnan ang silid-aralan. Mula Hulyo hanggang Agosto ng taong ito, pumunta ako sa Pilipinas. Ang layunin ko ay mangolekta ng data para sa pag-aaral ng Southeast Asian Development Model. Sa loob ng 6 na linggo, bumisita ako sa Maynila, Cebu, at Davao. At nasaksihan ko mismo ang field. At nang bumalik ako, napagtanto ko, ang teorya na pinag-aralan ko sa loob ng 30 taon ay mali pala ang lahat. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang boses ng propesor ay puno ng paniniwala at ang kanyang tingin ay mas matalim kaysa karaniwan. Ang mga mag-aaral sa paligid ko ay umuunat. At walang sinuman ang lumingon. Ipinakita ng propesor ang huling slide. Isang pangungusap lamang ang nakasulat sa screen. Pilipinas. The Theory Breaker, Pilipinas. Ang tagasira ng teorya. Ngayon, sasabihin ko ang kwento. Nagsimulang magsalita ang propesor at ang buong silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Noong Hulyo ng taong ito, sumakay ako sa isang direct flight mula Boston Airport papuntang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Umabot ang flight ng halos 17 oras. Binuksan ko ang laptop ko sa eroplano at muling sinuri ang draft ng aking thesis tungkol sa Southeast Asian Economic Development Model. Ito ay isang file na puno ng data at teorya na naipon ko sa loob ng halos 30 taon. Ang Pilipinas ay isa lamang case study sa mga ito. Sa totoo lang, wala akong malaking inaasahan. Akala ko, alam ko na ang lahat sa pamamagitan ng statistics at ang pagbisita sa field ay isang proseso lamang upang magdagdag ng kredibilidad sa thesis ko. Lumapag ang eroplano sa NAIA ng maagang umaga. Ang in-flight announcement ay inihayag sa Filipino at Ingles. At ang flight attendants ay nagbigay ng mga immigration forms. Ang paliparan na nakita ko sa labas ng bintana ay malinis at organisado. Ang gusali, na gawa sa salamin at steel, ay nagniningning sa sikat ng araw. At ang runway ay tila walang hangganan. Ang daanan mula sa eroplano patungo sa immigration ay walang dumi. At ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang kisame ay mataas. At ang natural light ay nagpaliwanag sa buong lugar. Nang dumating ako sa immigration area, daan-daang pasahero ang pumila, ngunit hindi ito masikip. Maraming automated gates ang naka-install. At ang mga pasaherong Pilipino ay mabilis na lumipat doon. Ang mga counter para sa mga dayuhan ay marami rin. At ang mga opisyal ay incredible ang bilis at courtesy sa pagsusuri ng mga passport. Mabilis na umikli ang pila at agad na dumating ang turn ko. Kinuha ng opisyal ang passport ko, scan ito, at sinuri ang screen. Nang sagutin ko na, para sa koleksyon ng research data, ngumiti siya ng bahagya at sinabing, "Maganda ang biyahe ninyo, sir." Bago niya ibinalik ang passport ko, ang buong proseso, kasama na ang fingerprint registration, ay hindi umabot ng 10 minuto. Habang naglalakad ako patungo sa baggage claim, tumingin ako sa paligid. Ang mga sign ay ipinakita sa maraming wika, at ang mga arrow ay malinaw. Walang pagkakataon na maligaw. Nang dumating ako sa baggage claim area,
umiikot na ang conveyor belt, at lumalabas na ang mga bagahe. Agad na lumabas ang maleta ko. Sa Boston, normal lang na maghintay ng mahigit 30 minuto, ngunit iba rito. Nang lumabas ako sa arrival lobby pagkatapos dumaan sa customs, muli kong sinuri ang orasan. Hindi umabot ng 30 minuto mula sa pagbaba ng eroplano hanggang sa tuluyan akong makalabas ng paliparan. Sa Amerika, basic ang 1.5 oras hanggang 2 oras. Ang propesor ay huminto sandali at uminom ng tubig. Ang silid-aralan ay tahimik pa rin, at ang mga mag-aaral ay nagtatala o nakatitig sa propesor. Kumonekta ako sa free wifi sa lobby ng paliparan. Kumonekta ito sa loob ng ilang segundo ng walang komplikadong proseso. At sinubukan ko ang speed nito. Iba, ang wifi sa paliparan ng Amerika ay madalas hindi kumokonekta o mabagal kung kumonekta man. Ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa internet sa bahay. Naglakad ako upang hanapin ang terminal ng tren patungo sa lungsod. Sinunod ko ang mga sign at nakita ko ang gate. Ang timetable ng tren ay ipinakita sa isang electronic billboard at lumabas na ang susunod na tren ay darating agad. Eksakto sa oras na iyon, pumasok ang tren. Walang kahit isang segundo ang pagkaantala. Bumukas ang mga pinto at ang mga pasahero ay pumasok ng maayos. Walang nagtutulakan. Sumakay ako at umupo. Ang upuan ay malinis at ang loob ng tren ay tahimik. Nang umalis ang tren, dumaloy ang tanawin sa labas ng bintana. Mabilis akong nakarating sa downtown. Sinubukan kong kunin ang laptop ko sa loob ng tren upang magtrabaho. Ngunit ang mga mata ko ay nakapako sa tanawin sa labas. Ang mga skyscraper ay nakatayo ng maayos. At ang mga kalsada ay malawak at malinis. Nakita ko rin ang isang construction site. At gumagalaw ang mga crane. At tumataas ang mga gusali. Ang lahat ay gumagalaw. Walang nakatigil. Dumating ako sa istasyon at lumipat sa subway. Sinunod ko ang mga sign ng transfer at lumabas ako sa platform ng ginintuang linya, gintong linya. Ang subway ay dumarating bawat ilang minuto at ang mga sasakyan ay modern. Mayroon itong platform screen doors, pinto sa platform, para sa kaligtasan. At ang air conditioning sa loob ay malamig. Ang mga pasahero na nakaupo ay tahimik na tumitingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa ng libro. Tahimik, walang tumatawag ng malakas, at walang nagpapatugtog ng musika ng malakas. Bumaba ako sa istasyon ng Makati o BGC at naglakad patungo sa hotel. Ang kalye ay abala ng mga tao, ngunit hindi ito magulo. Ang mga sidewalk ay maayos. At ang mga traffic light ay gumagana ng eksakto. Nang tumawid ako sa pedestrian lane, ang mga kotse ay tuluyang huminto at nagbigay daan sa mga naglalakad. Sa Amerika, madalas nagmamadali ang mga kotse kahit may mga naglalakad, ngunit iba rito. Nang matapos kong i-check-in sa hotel at pumasok sa silid, tiningnan ko ang orasan. Hindi umabot ng 2 oras mula sa pagdating sa paliparan hanggang sa makarating ako sa hotel sa gitna ng business district. Inayos ko ang mga bagahe ko at tumingin sa labas ng bintana. Nakikita ko ang kalye ng Makati o BGC mula sa itaas at naglalakad ang mga tao. Ang mga tindahan ay bukas at ang mga signboard ay nakahanay. Ang mga signboard ay nakasulat sa Filipino at Ingles. Ngunit mayroon itong aesthetic at kaayusan. Binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang magtala. Unang impresyon. Mula sa paliparan hanggang sa hotel, hindi ako natigil o naligaw kahit isang beses. Ang lahat ay konektado at ang lahat ay gumagalaw ng eksakto. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sistemang binalak. Habang nagtatype ako, nakaramdam ako ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang pakiramdam na may mali sa aking inaasahan. Dahan-dahang tumingin ang propesor sa silid-aralan at nagpatuloy sa kwento. Naglakad ako sa kalye ng Makati o BGC. Noong gabing iyon, gabi na, ngunit ang kalye ay maliwanag at maraming tao. Naglalakad ang isang babae ng mag-isa
at walang sino man ang nag-aalala. Pumasok ako sa isang convenience store upang bumili ng tubig. Bukas ito ng 24 oras. At ang cashier ay napakabait. Mabuhay po! Welcome! Ang masiglang boses. Ang cash register ay mayroon ding automatic machine. At mabilis ang serbisyo. Lumabas ako sa convenience store at nagpatuloy sa paglalakad. Pumasok ako sa isang side street, eskinita. Ang eskinita ay maliwanag at malinis din. Halos walang basura. Nagsimula ako sa formal na collection ng data kinabukasan. Bumisita ako sa National Library at National Archives upang hanapin ang mga data na nauugnay sa economic development at sinuri ang mga statistics. Ang mga numero ay alam ko na. Economic growth rate, export amount, GDP per capita. Lahat ng mga numerong balak kong isite sa thesis ko. Ngunit, ang nararamdaman ko habang naglalakad sa mga kalye ay iba sa mga numero. Pagkatapos ng ilang araw, habang naglalakad ako sa Maynila, may nakita akong isang bus stop. Tag-init noon at matindi ang init. Ang bus stop ay may mga misters na nagpapalamig sa mga naghihintay. Nang umupo ako sa bench, nakita ko ang sign ng free wifi at ang electronic billboard ay nagpapakita ng oras ng pagdating ng bus sa real time. Nagtanong ako ng may pag-aalinlangan sa isang Pilipinong office worker na nakatayo sa tabi ko. Excuse me po, ang bus stop po ba na ito ay malamig lang tuwing tag-init? Ngumiti ang lalaki at sinabi sa akin na umiinit ang bench tuwing taglamig. May heater po iyan, aniya. Nawalan ako ng salita sa sinabi niya. Sa Boston, naghihintay kami ng bus habang nanginginig sa lamig sa mga bus stop na walang bubong na masisilungan sa ulan at hangin. Kinontrol ng propesor ang screen at lumitaw ang isang larawan ng bus stop. Ito ay malinis at may functional na disenyo. Ang mga mag-aaral sa silid-aralan ay nakatitig sa screen. Ito ay isang karaniwang bus stop sa Pilipinas. Hindi ito isang espesyal na lugar. Ito ay isang tanawin na makikita sa buong Maynila, sabi ng propesor. Isang kamay ang tumaas mula sa likuran ng silid-aralan. Isang foreign student si Smith. Nagtapos siya sa isang prestihiyosong unibersidad at nagpatuloy ng graduate studies sa Harvard. Isa siyang elite na sikat sa matatalas na tanong sa discussion. Propesor! Excuse po, may tanong lang ako? Tumango ang propesor. Oo, syempre. Tumayo si Smith mula sa kanyang upuan at binuksan ang laptop niya. Nagsasalita po kayo tungkol sa pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit may data po ako na inihanda. May analysis na maraming key technologies at industriya ng Pilipinas ay dating imitasyon ng teknolohiya ng Amerika at Europa. Noong post-war recovery period, dinismantle at kinopya nila ang mga produktong Western. May analysis na kung wala iyon, hindi magiging posible ang Pilipinas ngayon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa. Tumahimik ang silid-aralan. At ang mga mata ng mga mag-aaral ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng propesor at ni Smith. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Nagpatuloy si Smith. Kaya, hindi ba ang kanilang tagumpay ay resulta lamang ng pagsakay sa mga imbensyon ng ibang bansa? Ang propesor ay tumahimik sandali. Ang buong silid-aralan ay hindi huminga. At dahan-dahang nagsalita ang propesor. Magandang tanong, Smith. Totoo na ang Pilipinas, pagkatapos ng digmaan, ay natuto ng Western technology. Ngunit, ang mahalaga rito ay ang sumunod na pangyayari. Maraming bansa ang natuto ng teknolohiya. Maraming bansa ang nagtangkang mag-angkat ng teknolohiya mula sa West. Kung gayon, bakit ang Pilipinas lamang ang lumago ng husto at nalampasan ang orihinal? Tangkang magsalita ulit ni Smith, ngunit itinaas ng propesor ang kanyang kamay at naghudyat na maghintay sandali. Mayroon akong mas mahalagang katotohanan na sasabihin. Ang propesor ay nagpalit ng slide at lumitaw ang isang historical data sa screen. 1945. Nagwakas ang digmaan at ang natira sa Pilipinas ay mga guho. Ang mga pangunahing lungsod ay nabura at ang industrial base ay nasira. Nagsimula sila sa pinakamalungkot na sitwasyon
sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang silid-aralan ay lalong tumahimik. Nakita ko ang mukha ni Smith na namutla. Nagpatuloy ang propesor. Walang yaman, walang pabrika, walang kahit anong makakain. Ngunit bumangon ang Pilipinas. Mula 1950s, nagtala sila ng pambihirang recovery. Noong 60s, nakamit nila ang ultra-fast economic growth sa pamamagitan ng Overseas Filipino Workers, OFW. Noong 70s at 80s, sinakop nila ang mundo sa pamamagitan ng global service, BPO, healthcare, seafarers, at ngayon, sa pamamagitan ng media, food, and culture. Binibighani nila ang mga tao sa buong mundo. Umupo si Smith at isinara ang laptop niya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagtataka. Ipinagpatuloy ng propesor sa kalmadong boses. Smith, tama ang bahagi ng point mo. Natuto sila. Ngunit, hindi lang sila gumaya. Alam mo ba ang salitang diskarte at tiyaga? Ang diskarte ay ang ingenuity at street smarts ng Pilipino, at ang tiyaga ay ang perseverance, pagtitiyaga. Kinopya man nila, pinagbuti nila ito, ng may matinding pagtitiyaga, ginawa nila itong mas maliit, mas mabilis, mas service-oriented, at mas matatag, resilient. Iyan ang Filipino spirit, ang bayanihan spirit na binuo sa kasaysayan, ang diwa na tumindig sa tuwing bumabagsak, ang pagkadalian na hindi dapat mamatay ang bansa, ang tiyaga na gumawa ng mas mahusay na serbisyo. Ito ang ugat ng Pilipinas. Nagpatuloy ang propesor sa pagkukuwento ng mga pangyayaring naranasan niya sa Pilipinas ng isa-isa. Ang mga mag-aaral sa silid-aralan ay nakikinig ng hindi humihinga, at ang ilan ay nagtatala. Ang boses ng propesor ay naglalaman ng kanyang emosyon. Humigit kumulang 1 linggo pagkatapos dumating sa Pilipinas, naglakad ako sa tabi ng Ilog Pasig. Narinig ko ang kwento na ang polluted na ilog noon ay nabuhay. Gusto kong makita mismo. Sa gitna ng mga skyscraper, dumadaloy ang malinis na tubig. At ang mga ibon ay lumilipad, ng graceful sa ibabaw nito. Hindi ako makapaniwala na may ganoong ecosystem. Sa gitna ng downtown, tiningnan ko ang tanawin ng matagal. Naalala ko ang Charles River sa Boston, ang Charles River. Kung saan ako ipinanganak at lumaki, ay dumadaloy din. Ngunit, iba ito sa ecosystem na nabubuhay. Ngunit, sa gitna ng Maynila, may mga isda na lumalangoy at mga ibon na nagpapahinga. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ito ay resulta ng matagal na pagsisikap upang mapabuti ang water quality. Hindi sila sumuko sa ilog na naging marumi sa panahon ng ultra-fast growth, at binuhay nila ito. Kung iisipin lang ang economic efficiency, mas madali sana natambakan ang ilog at gawing kalsada. Ngunit, pinili ng Pilipinas ang harmony sa kalikasan. Dahan-dahang sinabi ng propesor. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na naghahangad ng economic growth. Ito ay isang bansa na nag-aalala rin tungkol sa kalidad ng buhay ng mga tao kasama ang harmony sa kalikasan. Habang naglalakad ako sa tabi ng ilog, nakita ko ang mga tao na nakaupo sa mga bench at nagpapahinga. May mga bata na naglalaro, at may mga magkasintahan na naglalakad ng magkahawak kamay. Naisip ko na ito ang isang bansa para sa mga tao. Agad na ipinakita ng propesor ang larawan ng ilog sa screen, ang tanawin ng tubig na dumadaloy, at ang mga ibon na lumilipad ay malinaw. Alam ninyo ba kung bakit mahalaga ito? Ang Pilipinas ay hindi nag-alay ng isang bagay para sa convenience. Sa halip, ginamit nila ang teknolohiya upang ibalik ang kalikasan. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin ang isang high-tech manufacturing plant sa labas ng Maynila. Isang pabrika na may espesyal na pahintulot. Ang loob ng pabrika ay kasing linis ng isang operating room. Ang engineer na nag-guide sa akin ay nagpaliwanag. Dito namin ginagawa ang mga core materials na ginagamit sa mga smartphone at electric vehicles sa buong mundo.
Mga piyesa na nangangailangan ng nano-level na katumpakan. Isang microscopic world na hindi makikita nang walang microscope. Sinabi nila, kahit tangkain ng ibang bansa na gayahin, hindi nila makukuha ang antas na ito. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, naunawaan ko ang konteksto. Hindi lamang ito manufacturing. Ang ika-21 siglo ay pinamamahalaan ng materials at technology, sabi ng propesor. Sa smartphone, car, at appliance, may mga materials at piyesa ng Pilipinas. Maraming bansa ang gumagawa ng finished products, ngunit limitado ang mga bansa na gumagawa ng puso nito. Ang Pilipinas ang humahawak sa puso na iyon. Ang slide ay nagpalit at lumitaw ang isang larawan ng isang robotics factory. Sa mundo ng industrial robots, nangingibabaw ang mga kumpanyang Pilipino. Kung wala ang mga robot ng Pilipinas, titigil ang mga car factories sa buong mundo. Ang susunod na slide ay nagpakita ng teknolohiya ng defense equipment. Ang teknolohiya ng submarine at radar ng Pilipinas ay nasa world-class level. Hindi sila nagpapakita sa ilalim ng Constitution, ngunit ang kanilang lakas ay ang pinakakinakatakutan ng mga kalapit na bansa. Ang propesor ay huminto sandali at tiningnan ang silid-aralan. Mga estudyante, may isang bagay na pinag-iisipan ng maraming developed countries, hindi lang ng Pilipinas. Ang pagnanais na gawing mayaman ang bansa. Ngunit, ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas ay ito. Ang pundasyon ng pagnanais na iyon ay pagkakatiwala, trust. Ang slide ay nagpalit at lumitaw ang isang historical timeline ng Pilipinas. Dahan-dahang nagpaliwanag ang propesor. Ang Pilipinas ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga sakuna, lindol, bagyo, pagputok ng bulkan. Sa tuwing nangyayari iyon, nawawala ang lahat sa kanila. Ngunit, hindi sila sumuko. Ganoon din noong nangyari ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Isang dambuhalang bagyo ang lumamon sa mga bayan. Inisip ng buong mundo na tapos na ang Pilipinas. Ngunit, ano ang ginawa ng mga tao sa nasalantang lugar? Walang nangyaring looting o riot. Tahimik silang pumila para sa relief goods. At nagbahagi sila at nagtulungan. Ang bayanihan spirit. Sa anong bansa sa extreme situation posible ang ganito? Ang boses ng propesor ay puno ng diin. Ang mga Pilipino ay lalong nagiging malakas sa tuwing may krisis. Mayroon silang DNA upang malampasan ang adversity, ang pakikisama sa iba, ang spirit of harmony, ang disiplina na sundin ang kaayusan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ang Pilipinas ay naging ika-4 sa mundo. Ang silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Nakaramdam ako ng isang mainit na bagay na umaakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Huling sinabi ng propesor. Noong huling bahagi ng Agosto, bumalik ako sa Boston. Sa flight pabalik, patuloy akong nag-iisip. Alam ko ang statistics. Alam ko ang lahat sa pamamagitan ng mga numero. Ngunit, iba ang realidad. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na lumago ang ekonomiya. Ito ay isang bansa na iba ang espiritu. Sinubukan kong i-edit ang file na puno ng research results na naipon ko sa loob ng 30 taon. Ngunit, sa sandaling isinulat ko ang unang pangungusap, napagtanto ko, hindi ito maipaliwanag ng teorya. Ang teorya na hindi ka uunlad kung walang yaman. Ang teorya na hindi ka magiging isang global power kung walang malawak na lupain. Naging ika-4 ang Pilipinas nang wala ang lahat ng kondisyon na iyon. Ang isang bansa na walang yaman ay gumagawa ng teknolohiya na nagpapakilos sa mundo. Ang isang maliit na kapuluan ay nagluluwas ng kultura sa buong mundo. Paano naging posible? Ang sagot ay isa lamang. Ang tao. Ang espiritu ng Pilipino, ang propesor, ay nagpalit ng susunod na slide. Lumitaw ang mga larawan ng mga fan ng kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Iba't ibang lahi na nag-enjoy sa cosplay ng Filipino pop culture at nagdiriwang ng Filipino food at OPM. Dahan-dahang sinabi ng propesor,
Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na may military at economic power. Ito ay isang bansa na nagpapakilos sa mundo sa pamamagitan ng kultura at serbisyo. Narinig ninyo na ba ang salitang Pinas Fever? Ang mga kabataan sa Amerika at Europa ay nag-aaral ng Tagalog, kumakain ng pagkaing Pilipino, at nanonood ng mga Filipino soap operas at reality shows, telenovelas. Sila ay naantig ng mga kwento ng Pilipinas at sumasalamin sa mga Filipino values. Family, faith, bayanihan. Pagtitiyaga may kakaibang emotion at puso ang content ng Pilipinas. Nakita ko ang mga mag-aaral na tumatango sa iba't ibang sulok ng silid-aralan. Hindi lang ito kuwento ng pop culture. Ang national brand mismo ay nagbago. Mula sa panahon na tinawag silang The Sick Man of Asia, patungo sa The Country I Want to Visit, The Country I Want to Live in. Ang slide ay nagpalit at lumitaw ang isang larawan ng isang kalye sa downtown ng New York. May mahabang pila sa harap ng isang Filipino restaurant na nagbebenta ng lechon at sisig. Ang mga high-end na Filipino dining ay hindi ma-reserve. Ipinaliwanag ng propesor. Sa culinary capital na New York, ang Filipino cuisine ay isa sa pinakamamahal na category. Malusog, masarap, at maganda. Ganoon din sa Paris, ang Filipino pastries at sweets ay nagpapahanga sa mga chef doon. Dahan-dahang sinabi ng propesor, alam ninyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na humahabol sa West. Ang ginagawa ng Pilipinas ay unti-unting nagiging standard ng mundo. Ang slide ay nagpalit at lumitaw ang isang world map. Ipinakita ang mga lokasyon ng mga nag-aaral ng Tagalog sa buong mundo. Dumarami ang mga nag-aaral ng Tagalog sa buong mundo. Bakit? Gusto nilang manood ng telenovelas nang walang subtitle. Gusto nilang mas malalim na maunawaan ang Filipino culture. Ang boses ng propesor ay puno ng diin. Kung titingnan natin ang kasaysayan, sumusunod ang wika sa kapangyarihan. Noong araw, nag-aral ang mga tao ng Ingles. Ngayon, nag-aaral sila ng Tagalog dahil sa charm nito. Hindi ito sa pilitan. Nag-aaral sila dahil gusto nila. Nagpapakilos sila sa mundo hindi sa armas, kundi sa kultura. Isang mag-aaral sa silid-aralan ang nagtaas ng kamay. Profesor, ibig sabihin po, sinusakop ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng soft power? Tumango ang propesor. Mas tumpak, binibighani charming nila. Ang military power ay lumilikha ng takot, ngunit ang kultura ay lumilikha ng pag-ibig. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Ang propesor ay huminto sandali at tiningnan ang silid-aralan. Kapag malakas ang kultura, nabebenta rin ang mga produkto. Gusto nila ang Filipino teleserye, kaya kumakain sila ng Filipino snack. Gusto nila ang Filipino hospitality, kaya bumibili sila ng mga serbisyo ng Pilipino. Dahil trusted ang Pilipinas bilang bansa, sumasakay sila sa mga eroplanong may Filipino crew. Ang soft power at hard power ay gumagawa ng synergy sa isa't isa. Ang slide ay nagpakita ng larawan ng isang Philippine passport. Tingnan ninyo ang passport na ito. Ang pulang passport ng Pilipinas. Alam ninyo ba kung gaano kalakas ito sa mundo? Sa Henley Passport Index, isa ito sa strongest sa mundo. Isa ito sa mga bansa na may pinakamaraming visa-free travel sa buong mundo. Bakit? Dahil welcome ang mga Pilipino saan man sila magpunta. Gumagastos sila. May manners, magalang. Hindi sila gumagawa ng krimen. Hindi rin sila nagiging undocumented, illegal immigrants. Nang hindi kinakailangan. Ito ay isang pambansang credit rating na binuo sa integrity at civic-mindedness na ipinakita ng bawat Pilipino sa ibang bansa sa loob ng ilang dekada. Nanginginig ang boses ng propesor. Mayroong isang episode na nagpapakita ng trust na ito. Alam ninyo ba ang Turkey, na sikat bilang friendly nation? Noong panahon ng digmaan, naging magkaibigan ang Turkey at Pilipinas. At noong nagkaroon ng malaking sakuna, nagbigay ng tulong ang Pilipinas, hindi nila nakalimutan ang utang na loob na iyon.
Sa panahon ng Iran-Iraq War, nang maiwan ang mga Pilipino sa war zone, ang Turkish Airlines ay nagsakripisyo upang lumipad at iligtas sila. Ganoon din sa Taiwan. Noong Super Typhoon Yolanda, sila ang may pinakamalaking donasyon per capita sa buong mundo. Bakit nila tinutulungan ang Pilipinas? Dahil ba mayaman ang Pilipinas? Hindi, dahil ang Pilipinas ay isang tapat na kaibigan. Nag-aabot ng tulong kapag may problema at hindi nakakalimutan ang utang na loob. Iyan ang lakas ng diplomacy ng Pilipinas. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Ang mag-aaral sa tabi ko ay nagpupunas ng luha. At ang mga mag-aaral sa harap ay tumatango ng malalim. Nagpatuloy ang propesor. Hindi ito pinipilit sa pamamagitan ng lakas, kundi nakuha ang puso sa pamamagitan ng pagkakatiwala. Ito ang tunay na hitsura ng isang global power. Sa ika-21 siglo, alam ng Pilipinas ang trahedya ng digmaan, kaya higit kanino man, alam nila ang kahalagahan ng kapayapaan. Kaya, trusted sila sa buong mundo. Tinaasan ng propesor ang boses. Wala ang mga kondisyon, walang yaman, walang teritoryo, walang populasyon. Ngunit, ang Pilipinas ay mayroon tao, people, ang mga tao na naglinis ng mga guho at muling nagtayo ng mga pabrika. Ang mga seafarer at OFW na nag-alay ng kanilang buhay sa service. Ang mga mamamayan na sumunod sa kaayusan at hindi nag-riot kahit sa pinakamalaking sakuna, ang pambansang katangian na ito. Ang pinakamalakas na yaman ng Pilipinas. Ang silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Ang ilang mag-aaral ay lumuluha. Ang propesor ay nagpalit ng huling slide, 1945. Inakala nilang tapos na ang lahat. Ngunit para sa kanila, iyon ang simula. Ang DNA na ito ang indomitable spirit, ang puso, ang disiplina ang lumikha ng Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na sumira sa teorya. Ito ay isang bansa na nagpakita ng isang bagong modelo ng sibilisasyon, new model of civilization. Pinatunayan nila na ang material wealth at spiritual nobility ay maaaring magkasama. Dahan-dahang bumaba ang propesor mula sa podium at naglakad patungo sa gitna ng silid-aralan. Nag-aral ako sa silid-aralan na ito sa loob ng 30 taon. Ngunit, sa pagbisita ko sa Pilipinas, ako ang tinuruan. Ang bumubuo ng isang bansa ay hindi ang lawak ng lupain, hindi rin ang dami ng langis na natutulog sa ilalim ng lupa. Ito ay ang puso ng mga taong nakatira dito. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Mula sa mga guho patungo sa ika-4 na bansa sa loob ng 10 taon. Hindi ito miracle. Ito ay inevitable. J. Ito ay resulta na nilikha ng kagustuhan ng mga mamamayan. Huling sinabi ng propesor, ang tunay na tagumpay ay hindi ang manalo sa digmaan, kundi ang makuha ang puso ng mga tao sa buong mundo. Ang Pilipinas ay nakukuha ang puso ng mundo sa pamamagitan ng kultura, pagkain, teknolohiya, at integridad. Ito ang pinakamalakas na lakas. Ito ang pinakamatagal na tagumpay. Salamat sa pakikinig. Ang propesor ay yumukod ng malalim. Sa sandaling iyon, sumabog ang buong silid-aralan. Sabay-sabay na tumayo ang 4 descendong na mag-aaral mula sa kanilang mga upuan. Umagos ang palakpakan. Ang tunog ng palakpak, na parang kulog, ay pumuno sa silid-aralan at ang ilang mag-aaral ay sumigaw ng cheers. Nakatayo ang propesor habang nakayuko at ang kanyang mga mata ay namula. Hindi tumigil ang palakpakan ng matagal. Patuloy na pumalakpak ang mga mag-aaral. At ang ilan ay lumuluha. Pati si Smith, na may pag-aalinlangan, ay nakatayo at pumapalakpak. Ang cynicism sa kanyang mukha ay nawala. At makikita ang paggalang. Dahan-dahan din akong tumayo. Nanginginig ang mga binti ko. Isang mainit na damdamin ang umaakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Habang pumapalakpak, tiningnan ko ang propesor. Tumingin din ang propesor sa mga mag-aaral
at dahan-dahang tumango. Pati ang mga tao sa labas ay nagbukas ng pinto at sumilip. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil din ang palakpakan. Nagsimulang umalis ang mga mag-aaral ng isa-isa. At ang ilan ay lumapit sa propesor upang makipagkamay. Habang inaayos ko ang mga gamit ko, tumingin ako sa paligid. Iba na ang tingin ko sa silid-aralan. Parehong espasyo, ngunit may nagbago. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Lumabas ako sa hallway. Ang mga mag-aaral ay nag-uusap-usap. Nagdidiskus sila tungkol sa Pilipinas. At ang ilan ay naghahanap ng travel information tungkol sa Pilipinas sa kanilang smartphone. Lumapit sa akin ang kaibigan ko sa tabi ko. Lily, maniniwala ka ba? Ang Pilipinas, ganoon pala kagaling? Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang campus ng Harvard ay nakikita mula sa itaas. At naglalakad ang mga mag-aaral. Ang sikat ng araw ng taglagas ay mainit. Bigla kong naisip. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong maglakad sa mga kalye na nilakaran ng propesor. Gusto kong makita mismo ang tanawin na nakita ng propesor. Kinuha ko ang smartphone ko at naghanap. Naghanap ako ng flight tickets papuntang Maynila. Sinuri ko ang presyo at ang petsa. Mukhang makakapunta ako sa winter break. Tangkang pindutin ko ang book button, ngunit huminto ako sandali. Tumango ako. Oo, kailangan kong pumunta. Kailangan kong maranasan mismo. Nakita ko ang propesor na lumabas mula sa dulo ng hallway. Nakikipag-usap siya sa ilang mag-aaral. Lumapit ako at naghintay. Nang matapos ang propesor makipag-usap sa mga mag-aaral, lumapit siya sa akin. Propesor, maraming salamat. Sabi ko. Ang lecture ninyo ngayon ay talagang nakakaantig. Ngumiti ang propesor. Kung naantig ka, pumunta ka sa Pilipinas mismo. Iyan ang tunay na pag-aaral. Tumango ako. Opo, plano ko po ngayong winter break. Tinapik ako ng propesor sa balikat. Magandang desisyon. Pumunta ka at maranasan mo mismo. At pagbalik mo, ibahagi mo sa iba kung gaano kaganda ang bansang Pilipinas. Naglakad ang propesor sa hallway. Tumayo ako at tinitigan ang kanyang likod. Naramdaman ko ang isang bagay na mainit na nag-aapoy sa kaibuturan ng aking dibdib. Ang Pilipinas, ang bansang sumira sa teorya, ang bansang lilikha ng isang bagong sibilisasyon. Siguradong gusto kong puntahan. Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Ang langit ay asul at walang ulap. Bigla kong napagtanto. Ang kwento na narinig ko sa silid-aralan ngayon ay magbabago sa buhay ko. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Nagbago ang paraan ng pag-unawa ko sa isang bansa at higit sa lahat, lumitaw ang paghanga ko sa bansang Pilipinas. Muli kong kinuha ang smartphone ko at pinindot ang book button. Nabook na ang flight ticket papuntang Maynila. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng 3 buwan, tatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Maglalakad ako sa kalye na nilakaran ng propesor. At mararanasan ko mismo ang damdamin na naramdaman ng propesor. Naglakad ako palabas ng hallway. Sa labas, maaraw pa rin at naglalakad pa rin ang mga mag-aaral. Ngunit, iba na ang lahat. Parehong tanawin. Ngunit iba na ang kahulugan. Ang mundo bago ko makilala ang Pilipinas. At ang mundo pagkatapos ay ganap na iba. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na sumira sa teorya. Ito ang bagong teorya mismo. Patuloy na umikot sa isip ko ang mga salita ng propesor. Ang hindi nakikitang lakas ay mas malakas kaysa sa nakikitang lakas. Ang espiritu ng mga mamamayan ang nagbabago sa kapalaran ng isang bansa. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Naukit ito ng malalim sa aking dibdib. Habang naglalakad, naisip ko. Sa loob ng 3 buwan, ano ang makikita ko sa Pilipinas? Ano ang mararamdaman ko? Maiintindihan ko rin ba ang emosyon na naramdaman ng propesor? Excited ako. Natuwa ako, ang Pilipinas. Ang bansang sumira sa teorya.
ang bansang nagbabago sa mundo. Nagtaka ako kung ano ang mangyayari. Tumingin ako sa langit. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ko at ang hangin ay dahan-dahang gumalaw sa buhok ko. Nangako ako sa aking puso. Pupunta ako sa Pilipinas. Mararanasan ko mismo. At pagbalik ko, ibabahagi ko sa mga tao kung gaano ka-espesyal ang Pilipinas. Kung gaano kalakas ang Pilipinas. Kung bakit ang mundo ay nakatingin sa Pilipinas. Salamat sa pakikinig sa kwento ko hanggang sa huli. Paalam. Kumusta mga kaibigan? Kumusta ang kwento ngayon? Sa simula, tila isang kwento lamang ng tagumpay ng isang bansa. Ngunit habang nakikinig, tila maraming kahulugan ang nakatago rito na hindi natin napansin. Ang isang bansang kapuluan na walang yaman at maraming sakuna ay hindi sumuko at gumawa ng sarili nitong landas. Talagang kamangha-mangha. Hindi ito simpleng swerte o timing, ngunit sa tingin ko, ito ay dahil sa kagustuhan ng mga tao na ipinamana sa bawat henerasyon at ang lakas ng pagkakatiwala sa isa't isa. Ang tanong ng propesor na, kung gayon, bakit hindi nagawa ng ibang mga bansa ay patuloy na nananatili sa aking puso? Sa huli, para sa isang bansa man o isang individual, ang mas mahalaga kaysa sa panlabas na kondisyon ay ang paniniwala sa sarili at ang diwa na magtiis hanggang sa huli. Sa mundo na ginagalawan natin ngayon, marami pa ring sandali kung saan kailangan natin ng ganoong puso. Kahit mahirap at tila maliit, ang taong patuloy na sumusulong hanggang sa huli ang siyang tunay na malakas. Sa pamamagitan ng kuwentong ito, pakiramdam ko ay nakita ko ang mundo na ginagalawan natin sa ibang pananaw dahil ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lamang tagumpay, kundi posibilidad. Ang kwento na hindi pa tapos. Marahil ang sagot ay patuloy na isinusulat sa sandaling ito. Ano ang inyong iniisip? Mangyaring iwanan ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at ibahagi ang nakakaantig na kuwentong ito sa mga tao sa paligid ninyo at pag-usapan ninyo. Panghuli, ang pag-subscribe, like, at notification setting na hindi aabot ng 1 segundo ay isang malaking lakas sa paggawa ng video. Ito ang inspiring story na naghatid sa inyo ng puso ng may damdamin. Magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.